Mama Vlogs, let's celebrate! And pasok mo na sa school. Playtime. Isang magandang umaga sa inyo mga kamamaw. Medyo napaka aliwalas ng panahon ngayon. Siyempre mainit. So may mga gawain tayo na di ko alam kung matutulog muna ba ako ngayong tanghali bago ko gawin na lang sa hapon, kasi usual sa hapon yun yung pinakamagandang best time na gawin mo, mga like around 5, 6, 7 o'clock. Yun yung saktong ano lang yung araw, kasi ngayon umaga is 9:30 pa lang pero iba na yung init ng araw, so wala tayong lilim na mapapagpwestuhan sa may backyard natin, kaya parang tinatamad ako. Pero bala ko bibilin ko na lang muna lahat ng mga dapat gamitin para mamayang hapon doon ko na lang siya gagawin. Saka summertime na ngayon, yung araw bumababa siya sa mga bandang alas 10 na ng gabi. Kaya yung oras na gusto kong gawin, yung dapat kong gawin ngayon, ay perfect timing para sa panahon at season ngayon. Mama, nakakita tayong ganito. Meron tayong ganito sa bahay, so hindi na natin bibilin dahil magagamit naman pala natin yun sa roof rack. Tayo maghanap ng itim na pintura. Kasi usual roof rack lang naman ang pipintura natin, hindi naman sasakyan eh. Gusto ko kasi babrush ko lang. Ito yung hanapin natin, yung miras. Para at hindi na tayo na mga problema every year. Pipintura tayo. Ayan mga kamamaw. Semi-gloss black. Ayan, rust paint. Ito, pangluto ano yun. Ganda sa vlog yan eh. Aesthetic eh, no? Sarap dito sa loob ng ano. Malamig. Talaga nakakatamad mga kamamaw yung init. Pag hinampas ka ng init, parang gusto mong humiga na lang sa sopa. Yan, labasan ng mga halaman. Dami na, oh. Bili nang wala sa oras to, yung cute kasi. Tsaka, maliit lang siya, saktuhan lang siya dun sa, sa lutuan na ano ko. Gusto ko kasi pa nag-camping tayo, yung habang pinapanood yung nagluluto ako, parang alam mo yung sarap sa mata. Kaya yung mga pinipili ko, katulad nito, ganda nito, sigurado maganda sa video. No, ito yung gagamitin natin, pang kiskis. Tago muna natin sa bodega yung nabili kong panluto. Kasi pinagsasama-sama ko lahat ng yung mga gagamitin natin sa camping. Ayan. Ayan na lahat ng gamit natin pang camping. Dito pa yung iba. Para pag natin sa next Friday, alam ko na kung saan ko dudukutin lahat. Mahirap na kasi pag ang nangyari kung kailan ka aalis, hahanapin pa ako sa mo nilagay. Kaya ginagawa ko, every time na bibili ako ng gamit na pang camping, sinasama ko lahat dyan. Para at least pag dinukot ko, naandyan na lahat. Let's go sa playground. Ayan. Mag-ano kami. Lilinisin ko yung ihawan para mamaya pa nag-ihaw kami ay ready na. There you go. Ano yung mga aso na una pa. Yun marinated na salang na lang. Sobrang daming gagawin. Hindi ko na alam kung ano unahin ko. Nalilito pa ako. Ayan, medyo maliwalas ng konti dito sa backyard ngayon. Ayan. Medyo malilim dito. Kita nyo naman sa mga nanonood ng vlog ko since before, mas maayos at mas organized ang backyard namin kaysa doon sa mga nakaraan. Dahil nga ito, kahit ito, nilinis na namin yan. Kasi lalagyan daw halaman ni Mrs. yan eh. Para medyo maayos-ayos.
Yan o, ganda no. Malinis na yan. So ito, kikis-kisin ko na para may pang ihaw na. Makapag-ihaw na mamaya. Babaklasin ko pag gumawa ako ng kulungan ng ibon. Lalakayan ko yung butas, tapos ipapasok ko yan sa loob. Para pag may gustong mag-nesting, makakapag siya doon. Lalagyan din tayo ng inuman, tsaka ng patuka. Ayan, patuyuin na lang natin. Maayos na. Sinetab ko na. Maliwalas tong backyard para mamaya hapon pag tumambay, maganda-ganda ang tambayan natin. Same thing pa rin, sumusunod pa rin sa atin ang camera. So sa ngayon mga kamama, nakakita natin ang mga dapat natin ikabit sa sasakyan. So ang kulang na lang is yung speaker dun sa ibabaw na dahil kailangan ko makaparin pa ang roof rack, pinturahan, at ilagay yung sport sa speaker. Ito dapat siya ko mga kamama. Dagol. Si Bar Dagol. Basa na ako. Mahal ka makaligo na maayos ka mga. Nakamedyas pa naman ako. Hindi ko na nahubad. Wow, puro pang ginaw. Wala akong pang-init. Puro pang ginaw. So ayun ang ang nabunot ko ay si Jacob. Si Jacob, ang nabunot niya ay man. Pero yung ako muna yung mga alaga ko aso. Tawag mo na lang. Yung mo siya agad, napakalaga, kakati tayo. May mga aso sa paligid. Sinigod ko yung binasalan pa itong pinakatiwas ang dulo yung may gabi. Kaya, natayo na natin. So ngayon,
1 hour later. Yan, makapagpagapit muna bago sunduin si Jacob. Inipan talaga, kakaligo ka lang pero papawis na naman lang. Dito na, wala kita mawili. Yan, may check tayo dito mga kamamo dito. Sa kabilang kanto lang. Kaninang parang 2 hours ago may sunog. 3 bahay daw yung nasunog dito. So ngayon sisilipin natin. Kung makakapasok tayo doon, makikita natin kung ano yung nangyayari dun sa bahay. So, dahil muna ako bago kumuwi. Ito lang yung mga kamamo sa kabilang kanto. Naiikot tayo. Naka-road close mga kamamo. Ayun. Ikot tayo. Eh mga kamamo, hindi na ako dumaan at nakasarado yung kalsada. Hindi tayo makakapasok sa loob. Pwede ka makapasok kung lalakarin mo, pero kung dala mo itong sasakyan, hindi natin madadaanan. So sa ibang pagkakataon na lang natin daanan. Hopefully sana walang nasaktan. Dahil kahit paano kumbaga yung sabi natin napakahirap masunugan ng bahay. Yan, dito kami sa Walmart. So ngayon, si Mrs. Kumbaga siya na yun, sagutan niya itong susunod na kasi nabili ko na yung mga dapat kong bilhin sa akin sa camping. Ito naman ang nakuha niya. Yan, bumili kaming lamesa na maliit para kahit paano kung balak namin mamaya balak namin mamaya mag-iihaw kami, doon kami kakain doon sa labas. So ayun, kumana kami ng lamesa, tapos magagamit na rin namin sa camping. Ito na bibit-bitan namin. So dito pilang siya maganda. Inassemble ko na siya. Tapos ito bumili rin siya kasi walang upuan si Jacob sa camping. Mas maganda pa yung upuan ni Jacob din sa amin. Yan, bumili na rin kami ng aming kumot. Meron na kaming meron na kaming airbed. Yan. Bumili rin ako sa sa aso. Mura lang ito. Parang $10 lang. Para pag ko sa sasakyan, hindi ako mahirapang mag-vacuum ng balayibo ng aso masyado pag dahil alam mo naman, may bata na tayo sa bahay. So, dagdag kami electric pa. Nasira yung electric pa namin at napakainit ngayon mga kamamo. Positive 35 iba. Iba yung pakaramdam sa loob ng bahay. Yan, uling. Yan, ihaw na mamaya. Matry na natin yung liempo at ako'y talagang parang kumbaga tiniis ko yung gutom ko para doon sa liempo. Ayan, so ayan. Sulit mamaya, sulit. Try natin to kung mabilis ba talaga magbaga. Kasi hindi natin lalagyan ng ganito. Ako, wala pa naman ako nung parang charcoal na yung liquid na pang niya. Ay kagandahan nito, nag-aapoy siya. So it means talaga kahit pa paano matutulungan niya talaga yung matutulungan niya magbaga talaga yung yung uling. Maganda siya mga kamama, nag-aapoy siya. Para mas mabilis tayo pabaga. Kasi kailangan merong may apoy na Galing Kailangan niya dito siya sa ilalim.
Tapos, tsaka natin takpan ng ng uling para yung mga uling magbaga. At bad ha. Effective siya talaga mga mama oh. Nice one, hindi na tayo mahirapan magpapoy. Gagamitin ko pa sana to. Yung nabili ko gagamitin natin sa camping. Ayan oh. Tsaka ito yung pang pahangin. So di ko naman na ginamit. Excuse me. Extra flame. Maganda mga mama, pag sindi mo pa lang niya, talaga nag-aapoy na siya. So we'll see, hintayin natin to siguro mga 10 minutes. Mapapagliyab na niya. O ganda. Galing. Dapat pala isang peraso lang nilagay ko eh. Pero not bad ha. Mapagliyab niya talaga yung yung mapagbaga niya agad yung uling. Set up yung dalawang mag-ina dun sa may Ayun o. Makakain na yung isa. Tingnan ko nga itong sinalang ko. Parang namatay yung baga ko ah. Yan, kala ko nawala yung baga. Buti na lang, salamat dito sa nabili natin na pahangin. Ayun o. Nagbaga na uli siya. Kanina namatay na, di ba? So ngayon na-realize ko bakit mahina ang hangin nito. Sabi ko, ba't mahina ang hangin? Paano makapagalaw ng barbecue? Yung pala, purpose niya pala mga kamamaw is kaya mahina ang hangin para talaga sa baga. Kasi kung ang gagamitin natin normal na pahangin na malakas, for sure lilipa rin ng hangin ang mga abo. Kaya yun talaga pang barbecue talaga siya. Kaya timo, panalo yan. Ayun na yung mga bantay. Mga bantay sa lakay. Yan. Nakakatawa mga kamama actually. Share ko lang din sa inyo. Nakakatawa din yung may aso dahil katulad yan, pag lumabas ka, babantayan ka talaga niyan. Even kay Jacob, binabantayan niya talaga si Jacob pag si Jacob ay naglalaro dun sa lalo na sa era. Kaya nakakatawa yung may aso talaga na babantayan na talagang hindi talaga hindi ka papalapitin kung sino ka man na biglang may dumayb dyan na pasaway dyan sa gate. Yan, nandyan sila palagi. Kaya pag pinaglalaro ko si Jacob, pinapalabas ko tong mga alaga natin. Bait dito. Hello. Hi. Hi. Napakabait naman sa lamesa lang malaki na, big boy. Medyo ginabi na kami. Actually, mag-aalas 10 na ng gabi. So, itong inihaw ko natin, tingnan natin. Wow! Almost done na mga kamamaw. Ayan. So, naghahain na si Mrs. Babanatan na namin yung itong mga nasa ibabaw. Itong mga nasa ibaba, ayan na nating maluto habang pakain tayo. Malaking bagay itong mga gamit natin sa pang-camping na gamit natin dito sa labas. Medyo malayo yung bumbilya namin dito. Ayan labas ko yung ilaw namin. Bumili akong 2 ganyan pang namin, ilaw namin sa camping. For sure kasi medyo maliwanag pa naman kaya hindi mo masyadong maramdaman yung ng ilaw. Pero feeling ko maganda yan sa gabi. Pag yung iyan lang mismo yung nagbibigay ng ng source of lights pag nag-camping tayo, mas maganda siguro tingnan. Mga kamam, naglabas pa ako ng isa. Ito yung nabili nating may lighter. Ayan flashlight. So may kasama rin siyang ayan. So magagamit natin, di ba? Gusto ko lang i-try kasi syempre camping na namin next week. So at least alam namin, makita namin kung gaano ka-effective. Liwanag eh. Gigitna lang namin na yan. At least may ilaw kami. Aesthetic ba? Yan, dito kami kakain ngayon. First time of the year. Tara, let's eat. 10 o'clock na, parang camping lang ngayon. Ayan, sa next Friday, camping na namin sa Blackstrap. So ayan, nagamit natin yung mga aesthetic nating mga ilaw. Kumakain pa siya. Kumakain ka? Hungry ka? Hungry? Kain na na.